Hindi ko makalimutan kay Dad yung sobrang bait niya. Siya yung nagturo sa akin paano mag-drive ng automatic na sasakyan at saka stick shift. We have a lot in common with Dad. Parehas kami mahilig sa music. Unang concert namin ay yung Scorpions. At yung huling concert namin ay Journey, si Arnel Pineda. Sold out yun. First concert nila dito, kasama si Mama. At mahilig din si Dad magkuha ng video. Ako rin ay mahilig din ako gumawa ng content. Siya yung yung mga kamutis video, siyang mga lumang video sa kamutis siyang kumukuha nun. Tuwing naiisip ko si Dad nung nakaraang araw, hindi ko mapigilang maluha. Tuwing holiday, dito nagplano kami talaga na mag-out of town, pupunta ng Disneyland, ng Universal Studio, ng Lake Tahoe. Kasi may timeshare pa sila dati. Libre yung tirahan doon. Minsan pasunod kami, convoy, daming sasakyan. Kasama sila Tito George, mga kapatid niya. So yun lang ang hindi ko makalimutan kay Dad. Tuwing weekend, pagkatapos namin magsimba, nilibre ko silang kumain sa labas. Mahilig kaming kumain ng Vietnamese soup. Yung isang bowl dati $5 lang. Ngayon almost $20 na. Malaki ng diferensya. Parehas din kami mahilig mag-gitara. Sa katunayan, yung gitara niya hawak-hawak ko pa hanggang ngayon. Nakailang lipat-lipat na kami ng tirahan, nandyan pa rin yung gitara niya. Bumalik na sa kanya, umuwi sila ng Pilipinas, bumalik pa rin sa akin yung gitara. Tuwing naiisip ko si Dad nung nakaraang araw, hindi ko mapigilang maluha. Pasensya, humiya ako ng paumanhin, hindi ako makauwi sa Pilipinas dahil hindi ko kayang iwan yung dalawang anak ko. Ay wala sa hatid sa school. Kasi yung asawa ko gigising ng alas 3, papasok ng alas 5 ng umaga. Ako gigising naman ng alas 7, hatid ko sila sa school. Tapos yung asawa ko na magsundo. Pero minsan may overtime sila. Minsan nagpapaalam ako, uuwi ako ng maaga sa trabaho. Ako na magsundo sa kanila sa school kasi ayaw ko naman maghintay sila sa akin ng matagal. Kung wala na talagang choice, paghintay sila sa akin sa library mga 2 oras. Kasi kung kaya naming mag-asawa, ako lang yung tao na hindi ako humingi ng tulong. Hanggang kaya namin dalawa.
Yung asawa ko, walang namang kapatid dito. Ako rin, wala akong kapatid dito. Kaya kami lang lahat. Dili na lang nako tason. Ang plano talaga, ang plano ko talaga uuwi next year kasi magsarado na yung kumpanya namin, dilipat sa San Diego. So next year wala na ang trabaho. Ang plano ko uuwi ng Pilipinas. Maski magtagal ako, mga 2 buwan kasi wala naman akong babalikang trabaho, okay lang. Hindi ako magmamadaling umuwi dito sa ano. So yun talaga ang plano ko. Mabisita sila dyan sa Cebu na medyo matagal-tagal. Kasi nung huling uwi ko, nung pandemic 3 weeks lang. Buti 3 weeks lang, kung hindi maabutan kami ng lockdown, hindi na kami makabalik sa Amerika. Ilang araw na lang, lockdown na. At pasalamat kami nakabalik.